Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mundo ng politika, chismis at katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kwento na parang pelikula. Pero hindi ito fiction mga kaibigan. Ito ang kwento ng Gatchalian Brothers. Si Wes, si Kenneth at ang kanilang landslide victory sa Valenzuela City noong eleksyon 2025. Wes Gatchalian muling nahalal bilang mayor na may 295,876 votes. Si Kenneth Gatchalian naman nakuha ang District 1 representative seat laban kay Tony Espiritu sa isang laban na mas tensyonado pakaysa sa finale ng isang teleserye. At si Gerald Galang, ang bagong District 2 representative na tinalo ang asawa ng dating congressman. Pero teka mga kaibigan, hindi ito basta tungkol sa bilang ng boto. Ang kwentong ito ay tungkol sa pamilya, kapangyarihan at politika. Ano ang sikreto ng Gatchalian Dynasty? Bakit parang hindi sila natitinag sa Valenzuela? At anong ibig sabihin nito para sa hinintay natin? Ang tunay na pagbabago, kaya ihanda ang popcorn, kumuha ng kape at sumama sa akin sa ilang mga minuto ng kwento, pagsusuri at konting biruan. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa baba. At kung gusto ninyong suportahan ang ating content na to, magpadala ng super thanks. Kahit piso, malaking tulong na. Simulan natin ang mga numero. Sa mga numero, mga kaibigan, dahil ang mga boto ang unang nagsasalaysay ng kwento, si Mayor Wes Gatchalian na tumatakbong unopposed. Oo, wala siyang kalaban. Nakuha niya ang 295,876 votes mula sa 439,573 na registered voters ng Valenzuela. Imagine mo yan, parang lahat ng tao sa Malinta at Genti de Leon ay sabay-sabay na sumigaw na, West, ikaw pa rin. Pero ang kapapanabik na laban ay kay Kenneth Gatchalian sa District 1. Nanalo siya laban kay dating Vice Mayor Tony Espiritu. 80,410 votes kontra 79,629. Isang razor team margin na 781 votes. Mga kaibigan, mas manipis pa yan kaysa sa wrapper ng tinapay sa paniderya. At sa District 2 naman, si Gerald Galang na kaalyado ng Gatchalians ay tinalo si Kat Martinez, 95,878 kontra 80,490 votes. At teka, hindi lang yan. Ang buong slate ng Gatchalian team mula kay Vice Mayor-elect Marlon Alejandrino hanggang sa mga konsehal tulad ni Chris Feliciano Tan at Lori Natividad Borja, nanalo rin. Parang sweepstakes, jackpot. Pero ang premyo ay kapangyarihan sa Valenzuela. Pero mga kaibigan, ang tanong, bakit ganito kalakas ang Gatchalians? Hindi ito basta-basta dahil sa charm o good looks. Kahit na siguro may ambag yan, ang sagot ay nasa kanilang political machinery. Ang Gatchalians ay matagal nang nakaugat sa Valenzuela mula sa kanilang ama na si William Gatchalian, isang negosyante at dating politikong may malalim na koneksyon. Ang kanilang brand ay tungkol sa progresibong pamamahala, mga proyektong tulad ng 3S centers, scholarship programs, at disaster preparedness initiatives. Pero aminin natin ang political dynasties tulad nito ay may double-edged sword. Sa isang banda, nagbibigay sila ng continuity, sa kabilang banda, nililimitahan nila ang pagkakataon ng bagong mukha sa politika. At speaking of dynasties, parang pamilya ng Gatchalian ang Avengers ng Valenzuela. Lahat sila may superpowers. Si Wes, ang Captain America, laging nasa harap. Si Kenneth, ang Iron Man, matalino at may diskarte. At ang kanilang team, parang mga sidekicks na laging handang magdala ng backup. Pero teka, sino ang Thanos sa kwentong ito? Wala kasi walang makakatalo sa kanila ngayon. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan ng Gatchalian sa Valenzuela. Ang kwento nila ay hindi nagsimula noong 2025. Ang kanilang pamilya ay parang puno ng mangga, malalim ang gulat at maraming bunga. Si William Gatchalian, ang patriarch, ay isang negosyanteng naging mayor ng Valenzuela noong 2004. Mula noon, ang mga anak niya, si Sherwin, Wes at Kenneth ay nagpatuloy ng legacy. Si Sherwin ay naging congressman, si Wes ang mayor
at si Kenneth ang bagong District 1 representative. Pero ang sikreto ng kanilang tagumpay, una, ang grassroots connections. Ang Gatchalians ay kilala sa kanilang mga programa mula sa libreng gamot sa mga senior citizens hanggang sa mga scholarship para sa kabataan. Pangalawa, ang branding, ang kanilang slogan. Tuloy ang progreso ay parang jingle ng fast food, hindi mo maalis sa isip mo. At pangatlo, ang network. Ang Gatchalians ay may malakas na alyansa sa lokal na pamahalaan, negosyo at maging sa simbahan. Isang araw habang naglalakad ako sa Barangay Malinta, nakilala ko si Aling Nida, isang tindera ng balut. Sabi niya, kaya kami bumuboto sa Gatchalian kasi nandyan sila kapag kailangan natin. Nung bagyong Ondoy, silang nagbigay ng pagkain at tubig. Pero si Mang Tony, isang tricycle driver, may ibang opinyon. Okay naman ang Gatchalian pero sana naman bigyan ng pagkakataon ng iba. Pero pamilya lang lagi ang naghahari. Ang kwento ni Aling Nida at Mang Tony ay sumasalamin sa dalawang mukha ng Gatchalian dynasty, ang pag-asa at ang pagkakabahala. Ang political dynasties tulad ng Gatchalians ay hindi bago sa Pilipinas. Ayon sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, mahigit 80% ng mga kongresista at 70% ng mga lokal na opisyal ay mula sa political families. Pero ang tanong, ano ang epekto nito sa demokrasya? Sa isang banda, ang dynasties ay nagbibigay ng estabilidad. Alam mo na kung ano ang aasahan mo. Pero sa kabilang banda, nililimitahan nila ang kompetisyon. Kung lagi ka bumuboto sa parehong apelyido, paano magkakaroon ng bagong ideya? Kung isipin mo ang Valenzuela ay parang isang malaking family reunion ng Gatchalians. Lahat sila invited at sila rin ang nananalo sa raffle. Pero teka mga kaibigan, hindi ba dapat may bagong bisita rin sa party minsan? Ngayon pag-usapan natin ang hinaharap. Nanalo na ang Gatchalian Brothers pero hindi ito katapusan ng kwento. Ito ang simula ng bagong kabanata. Ano ang mga hamon na hinintay nila sa Valenzuela? Una, ang urbanization. Ang Valenzuela ay isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa Metro Manila. Pero kasabay nito, ang problema ng trapiko, polusyon at kakulangan ng affordable housing. Pangalawa, ang climate change. Ang Valenzuela ay madalas bahain. Lahat na sa mga barangay tulad ng Marunlas at Polo. At pangatlo, ang economic inequality. Kahit progresibo ang Valenzuela, marami pa ring residente ang nahihirapan mula sa mga informal settlers hanggang sa mga minimum wage earners. Isipin mo ito si Juan, isang factory worker sa Barangay Dalandanan, ay masaya dahil nanalo si Mayor West. Pero habang naglalakad sila pauwi, na-traffic sila sa isang oras dahil sa baha. Sabi niya, kailangan natin ang mas magandang drainage system kasi kahit gaano kaganda mga programa, pag binaha, wala rin. Ngayon, palawakin natin ang lente Ang tagumpay ng Gatchalians ay hindi lamang kwento ng Valenzuela. Ito ay salamin ng mas malaking larawan ng politika sa Pilipinas. Ang political dynasties ay nangingibabaw sa bansa mula sa Duterte sa Davao hanggang sa Villar sa Las Piñas. Pero anong ibig sabihin nito para sa demokrasya natin? Ayon sa isang pag-aaral ng Ateneo School of Government, ang political dynasties ay nagdudulot ng democratic deficit kung saan ang kapangyarihan ay nagkokonsentra sa ilang pamilya. Pero may mga nagsasabi rin ng dynasties ay nagbibigay ng political capital, ang kakayahang magpatupad ng mga programa dahil sa matagal ng koneksyon. Ang tanong, paano natin mababago ang sistemang ito nang hindi nawawala ang benepisyo ng continuity? Kung ang politika ay isang laro, parang monopoly ang laban Ang Gatchalians ay may boardwalk at Park Palace, at sila rin ang bangko. Okay, pero teka, paano makakapasok ang bagong players sa laro? So ano ang susunod para sa Valenzuela? Ayon sa kampanya ng Gatchalians, ang focus nila ay sa smart city initiatives tulad ng digital governance at renewable energy projects. May plano rin silang palakasin ang mga SME at magbigay ng mas maraming trabaho sa kabataan. Pero ang tunay na hamon ay kung paano nila mababago ang perception na sila lang lagi ang nangingibabaw. Isang araw nakipagkwentuhan ako sa isang estudyante sa Valenzuela. Sabi niya, gusto ko sanang tumakbo bilang konsihal balang araw. Pero parang imposible kapag Gatchalian ang kalaban. Ang kwento ng estudyante, ito ay sumasalamin sa pangarap ng maraming kabataan. Ngunit paano natin gagawing realidad ang pangarap na yan?
At yan mga kaibigan ha, ang kwento ng Gatchalian Brothers at ng kanilang tagumpay sa Valenzuela. Isang kwento ng pamilya, kapangyarihan at pangarap para sa mas magandang bukas. Pero ang tunay na tanong ay para sa atin. Ano ang gusto natin para sa Valenzuela? Isang lungsod na pinamumunuan ng iisang pamilya o isang lungsod na bibigay ng pagkakataon sa lahat? Salamat sa inyong panonood ha mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa baba. Sabihin nyo sa akin ano ang tingin ninyo sa Gatchalian Dynasty. At kung gusto ninyong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks. Kahit piso, malaking tulong na. Hanggang sa susunod, ako si Deo, ako si #WalkWithLan. At ito ang inyong kwento sa katotohanan. Maraming salamat.